Today's video, ipapakita ko lang yung changes na ginawa natin kay Borgie. So, yung stock mags niya, kinulayan ko siya ng bluish pearl white kasi yung plain white o yung fluorescent white medyo common na. So, ayun siya. Harap likod dyan. Ako na lang ang tumira niyan kasi samurai paint lang naman, kayang-kaya naman yan. Tapos, nagbaba ako ng 1 inches sa harapan shock. Tapos sa rear shock niya, nagbaba ako ng 1 inches din. So nagpalit ako ng RCB, mamaya ipapakita ko siya. Tapos yung dalawang nut niya sa harapan sa dalawang shock. Ano yan medyo common issue yan Wala siya solusyon sabi nila. So nagawa natin siya ng remedy. Wala na siya dun sa pinakagatla ng shock. So may separate akong video para doon, tutorial para lahat tayo makampante na apat pa din yung nut ng shock, 'di ba? Medyo kasi medyo nakaka-worry, no? So 'yun, pag nalagay niyo 'yun, hindi na kayo mag-worry. So ayan, ito ang kanyang stance. Ayan. Ayan siya. So 5'8 ako, 5'8 in height. Diba? Pag sumakay ako, ayan, okay naman. 5'8 ako, ayan, nakalapat pa yung paa ko, no? So okay siya. Ngayon, in terms of shock, in terms of pagiging bouncy niya, medyo gumanda yung play niya. Yung medyo naging smooth yung pag-bounce niya, hindi tulad pagka-stock, medyo stiff, no? Ito ang nabili ko kasi RCB siya, yung original na RCB. Ayan. 1.6 siya sa labas, minsan 1.8, pero nakuha ko siya, may kaibigan kasi tayo sa warehouse. Nakuha ko 1.170. Ayan. Ayan siya. Diba? Ayan. Ayan ang aking Bergman. 2 years na siya pero wala pa din yung plaka niya. Medyo sobrang tagal talaga, hindi ko alam bakit. So ayun, more or less yun lang ang ating pinalitan dyan. Nagpalit na rin ako ng side mirror, no? Medyo hindi ko alam, ayoko kasi yung maganda siya yung side mirror niya, tapos kasama yung windshield niya. Pero ayoko nang ilagay para sa akin kasi parang nagiging dominant na yung harap niya masyado alam naman natin yung issue kuno sa likod ng gulong ni Bergman na maliit, 'di ba? So ayoko na mag-dominant yung sa harap niya para hindi na masyadong maiwan yung sa likuran. So ayan. Ayan yung kanyang mags, yung pagka bluish pearl white niya. Pag nasinaga ng araw, nagbo-blue talaga siya. Tapos kapag ka dark like gabi, medyo pearl white siya yung kulay niya, no? Ayan. Ayan. Tapos naka-pipe tayo ng Akrapovic. Ayan. Ano yan mga yan pang Dominar 400 talaga yung mga yan. So ayun, yun ang ating sound check dun sa Akrapovic na yun. Maganda yung tunog niya, as in maganda yung tunog niya. Base kasi siya, yung kahit may madaanan kang mga nagche-checkpoint, kung hindi mo rin siya pipigain, hindi rin talaga mag-iingay. Pero pag piniga mo siya, tsaka pag naka-idle siya, ang ganda ng tunog, buong buo. Grabe, kaya yung mga gustong mag-modify ng exhaust dyan, try nyo yun. Although kung mayroon na kayong nakitang sample ng ibang exhaust pipe na nasa Bergman, kung maganda rin naman, why not, diba? Wala naman akong pinopromote na products dito. So ayun lang. Next video natin, hanap tayo ng magandang brake lever, tapos yung caliper niya na pwedeng palitan, yung medyo babagay rin sa kanya. Tapos pagka okay na yung mga parts na pwede nating i-modify,
mag-ano tayo, mag gold bolts tayo, magyayamanin bolts tayo. Pinag-iisipan ko pa kung lahat ba or may mga certain specific na bolts lang tayong palitan kasi baka pag linahat natin maging overpower siya, no? So yun, ride safe tayo mga kagulong, laging mag-ingat habang nagda-drive. Alright, kabilaan ng tingin natin. Tapos wag nating kakalimutan tumingala sa itaas dahil yan ang magsisilbing gabay natin at magliligtas sa atin sa mga kapahamakan. God bless mga kagulong. See you next time.